Dahil sa lending business ko, nagkanda leche-leche ang buhay ko. Dear Utang Seria, salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko dito. Ilang buwan na akong lumalaban at nagdaan ako sa postpartum depression. Naipost ang mukha ko sa Facebook at may nag-create pa ng scammer account sa akin. Ang baby ko iniwan ko sa kanyang ama, pero huwag niyo akong husgahan. Alam ng Diyos, at alam ko kung bakit hindi ko pa siya makuha. Please, huwag niyo ako husgahan sa part na to. Story time. Bago mag-2024, online seller na ako. Naisip ko, bakit hindi kumuha ng investors para lumago ang negosyo? Sa una, ayos ang takbo, pero nang sinamahan ko ng lending business, dito na nagsimula ang kalbaryo. 100 plus na tao ang nadamay. Halos lahat ng kakilala ko. Napasok sa investment ko dahil sobrang tiwala nila sa akin. Balik tayo sa lending business. Halos 500,000 ang hindi nabayaran ng mga pinautang ko. Nagtago na silang lahat. Sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang investment, tapal system na ang nangyari. Umabot ito sa 3.5 million. Yes, 3.5 million. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ito. Hiningan ko ng tulong ang partner ko, pero sabi niya, "Wag na akong idamay sa problema." Sakit. Kahit yung motor niya na pinapabenta ng mga investors, ayaw niya. Hindi daw kami konjugal. Hanggang ngayon, wala siyang trabaho. Uma-attend ako ng hearing sa barangay. Ako lang mag-isa. Tulala. Di makapag-isip ng tama, kahit ano na lang lumabas sa bibig ko sa mga nagrereklamong investors. Yung iba, nabawasan na ng nanay ko, pero hindi consistent. Kasi 3 ang pinapaaral niyang mga kapatid ko. Ngayon, patuloy akong naghahanap ng matinong trabaho. Sa lahat ng pinag-a-applyan ko, parang nakikita nila yung mga posts ko sa Facebook. Pero araw-araw, nagpapasa ako sa mga hiring kahit wala akong experience para makausad at mabayaran ang lahat. Naniniwala ako, hindi binigay ito ni Lord kung hindi ko kaya at kinakaya.